What's up guys? Welcome back again to another episode of Unknown Motovlog. At nandito naman ako nagbabalik sa isang panibagong episode na naman ng Unknown Motovlog series. At ito ngayon guys, ipapakita ko sa inyo itong ating e-bike. Pwede siyang keyless, pwede rin siyang disusi. So ganito, pwede natin siyang isusi. Pag susi mo, kailangan mo pa siyang i-unlock doon sa baba para gumana. Kasi kung isususi mo lang siya tapos gaganyan mo, hindi siya aandar. So ang mas prepare ko kasi guys is nakakilis siya kasi delikado kung mawala yung susi natin, baka malaglag. Prepare ko ang kilis. So ayan siya, naka-parking. Kailangan mo siyang pindutin ang brake para maging ready na siya. Pag lumabas ang ready, pwede na siyang i-drive. So ito guys, pauwi na tayo guys. Medyo na early out tayo ngayon, so alabas tayo ngayon guys. Parking. Uwi na tayo. Manila tayo ngayon, tapos uuwi tayo ng Pasig. Kayang kaya niya naman, walang problema. Tapos guys, ang dami kong nagustuhan sa bike na to. Ang medyo nakukulangan na lang ako sa kanya guys is yung kanyang nakukulangan ako sa battery. Pero bali sunod na siguro natin i-upgrade yung battery kasi medyo mahal siya, may pagkamahalan siya. So nag-range siyang battery around 30,000 to 60,000. Tapos yung 30,000 hindi pa daw siya talaga yung maganda na napakalayo na mararating mo. Ang maganda daw talaga na battery is yung around 60, 50. Yan talaga yung umaabot daw ng 300 kilometers guys. Tapos sabay, kapag nagpalit ka ng ganyan lithium battery, you need also to upgrade the controller and then the hub, so you can maximize the performance of your bike. Kasi sample, kung palit ka ng hub pati controller, so yung e-bike mo ay tatakbo na siya ng mga around mag-range siya sa 100 to 120 or 150, I don't know. Pero wala pa ako masyadong alam sa e-bike guys ha. Inaaral ko pa to siya, itong e-bike na to. Inaaral ko kung ano yung maganda. Pero hindi ko pa alam kung kanino ako magtatanong kasi medyo konti lang yung kilala nating naka e-bike. So ngayon guys, pauwi na tayo, galing tayong Manila. Ito guys, iikot tayo kasi bawal yung kailangan natin mag U-turn. So ang range ng na ito guys, ng number 1 is 1 to 30 only. Minsan nag 35. Tapos guys, kapag nag gear number 2 ka, abot na siya ng 40 or 45, depende sa kalsada. Kasi pag mga paakyat guys, kahit basta stock ka, naka acid, lead acid ka guys, mahina talaga pati stock controller. Pero okay lang naman siya guys, per pansamantala.
Kung service mo lang naman siya, gamit mo lang siya sa short range na service, sobrang helpful niya. Para sa 43,000 guys, sobrang ano niya, sobrang sulit niya sa 43,000 kasi halos wala ka nang i-upgrade guys eh. Ang i-upgrade mo lang sa kanya yung kanya papogi na ito guys, wala ka na halos i-upgrade. Ano lang, ang pinaka downside lang na ito, kaya sobrang mura niya, siyempre yung gulong niya, na-compromise yung gulong niya, madulas. Halos lahat naman na siguro ng motor guys, kapag stock tires, almost all. Pero yung iba kasi maganda na yung motor na maganda na yung gulong na nilalagay. Pero ito, ang stock tires na ito kasi guys, ano eh, hey, sarap. Ano to? Yamaha FYZ. And that's it guys. Mamaya magkukwento ulit ako guys sa inyo kung ano pa ba yung mga ikukwento ko, diba? May muta pa nga ako ah. Hey. Siyempre gagawin natin ng content to guys kasi bago-bago eh. Okay na okay siya guys, hindi siya inuhuli, hindi siya pinapara hanggat sumusunod ka sa batas guys. Ganto lang ang ano niya guys, ang gear number 1 nag-around lang siya sa 30. So kapag subukan natin ang gear number 2, tapos guys pwede ka mag-shift kahit umaandar ka. Ayan, naabot siya ng mga 39, 40, abot siya ng 40 guys. So enough na yon para sa traffic dito sa Pilipinas. Kapag maluwag lang naman, doon ka lang medyo napag-iiwanan. Pero kapag yung mga traffic lang, singitan guys, ang bagal lang ng takbo natin. So maganda siya pang singitan sa traffic kasi malakas ang torque niya guys, malakas ang hatak niya. Ayun ang sinasabi ko. Pero kung mga ganyang top speed guys, kailangan na natin mag-upgrade niyan. Pero kung mga ganito lang, service lang, kayang-kaya niya, sisiw na sisiw guys. Pero marami pa akong hindi alam sa motor na to. So kung may alam kayo na pwede nyo ituro sa akin guys, ituro nyo na sa akin kasi willing to learn ako. Kasi medyo malaki yung shift natin eh, from naked bike, tapos magaganito tayo scooter, electric scooter. It's a big difference guys. So siguro after mga many days magpapalit rin siguro tayo ng gulong. Kasi itong gulong na to sobrang dulas talaga eh. Hindi siya recommended na gamitin. Bali pwede na tayo makipagsabayan na ito sa kanila guys. Kasi ano naman na eh, tingnan natin yung top speed ng number 2. Number 2 guys, top speed number 2 39. Hanggang 39 lang yung number 2 natin. So gawin natin number 3 guys. Number 3, bumibilis siya guys. Parang motor lang talaga to guys. Ay pinagkaibahan lang na ito, sobrang tahimik niya. Sobrang tahimik niya. Pagka pinabilisan mo siya medyo delikado kasi sobrang tahimik mo to, sobrang bilis mo. Ayun lang ang downside kapag mabilis ka na ang tahimik ng motor mo guys, delikado ka. Kasi tawag niyan, mahilig ka sumingit, mahilig ka mangguhit, delikado ka sa ganong part guys.
Eto, natahimik na ako, naubusan na ako ng sasabihin guys. Pero ito guys, sinasabi ko sa inyo guys, nagpo-promote no. Ano na lang to tawag dyan, para hindi malaspag ang inyong motor, i-alternate nyo to, e-bike tapos motor, e-bike motor, hindi malalaspag ang motor nyo guys. Etapa, mamanla etapa, santit santantini, ganda nasa daru, manla etapa. Kaya pala nagpapatugtog. Kaya pala manla etapa. So guys, kung may maituturo pa kayo sa akin, kung may bibigay kayo sa aking knowledge about e-bike, willing akong tumanggap na mga knowledge kasi bago tayo dito guys Pero so far nagustuhan ko to kasi ang mga kailangan mo na lang yan.